Attorney Benjamin Tolosa, spokesperson po ng prosecution panel ng Kamara de Representante. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga ho, Manong Ted, at magandang umaga din, Teacher Chacha, at sa lahat ng mga inyong mga tagapakinig ngayong araw. Salamat muli sa panahon. Attorney, meron na buwang ugnayan ang House Prosecutor sa tanggapan ng Pangulong Marcos para doon sa opening of the BIR records na mag-asawang Carpio at Duterte? Wala pa ho, Manong Ted, but this will be an action to be taken by the BIR Commissioner. No? Tulad ho nung nangyari doon sa nakaraang impeachment proceedings, no, si BIR Commissioner Kim Henares ho no, nang nag-request ng consent ho ng Presidente. In other words, subpina po para sa BIR Commissioner, di ho ba ang ilalabas no, ng impeachment court? Pinapaharap siya sa impeachment court, right? Tama po ba? Submission of the documents, Manong Ted. Opo, So it's a subpoena juris tecum for the submission of the documents. opo. Submission of the documents without, kumbaga, yun ang subpina sa kanya. Pero alam naman po natin lahat, di ho ba, ang naging talakayan nga na ang tangi lamang niyang paraan is that either pagpayag noong pong taxpayer and o kaya ay yung pong pagpapahintulot ng presidente. So, yung yung pagtugon niya sa subpina ay ano pong inaasahan ng prosecution, either magpupunta siya sa tanggapan ng presidente gaya po ng ginawa ni Kim Henares para magpaalam o kaya sasabihin niya sa court na, sorry your honors, hindi ko magagawa ito kasi wala akong pahintulot sa taxpayer o maging sa presidente. Ganun po ba yun? Tama ho, pero tututukan ho natin kung anong magiging hakbang ng BIR Commissioner dito. Tumaasa ho tayo na ang gagawin niya ay yung magbibigay ng visa dito ho sa request namin for subpoena para makita na ho natin pare-pareho itong linalaman, itong mga BIR filings na to. Nangangahulugan po, attorney, na pinauubaya na lang po talaga ng Kamara sa BIR Commissioner kung siya ba hihingi ng pahintulot o hindi sa tanggapan ni Pangulong Marcos. Siguro para mas malinaw sa ngayon, ayaw lang una ho namin siyang pangunahan, no? Dahil nakalagay naman ho dyan, it is the BIR Commissioner who will ask for the consent of the President. Ano ho? Pero kung natural ho, kung makikita natin na hindi ho niya gagawin itong hakbang ito, and then we'll also take the necessary steps, no? Para masigurado natin na maipresenta sa impeachment court ito hong mga BIR filings. Okay. Attorney Benji, para lang din po mas malinaw, ano-ano po yung pinayagan ng Senate Impeachment Court na maipakita po o ma-produce na mga dokumento? Basically, yung hong request natin for submission of the AMLAC reports, BIR documents, no? Lahat ho yan, nag-grant naman ho yan, no? Pati ho yung bank records, subject to certain limitations. So, with respect ho dun sa companies, no? Na hiningan ho din natin ng records, BIR records, no? 19 out of 21 ay pinayagan. Meron lang hong dalawang corporations Yes, na hindi ho companies. pinayagan, na Oo. companies, no? Plus, yung hong for the bank records, yung hong mga foreign currency denominated accounts, Hindi yan pinayagan. hindi ho ang pinayagan. But all the rest, pinayagan naman ho yan, pati ho yung dun sa mga records, bago po naging Vice Presidente ang respondent. So even starting from 2007 onwards, pinayagan naman Yes po po. yan. Attorney Benji, etong JTC Group of Companies tsaka yung Pikimong Philippines Corporation, kasama nga po doon sa request ninyo pero hindi allowed ng Senate Court. Ano nga bang dahilan? Bakit isinama po ito? Kasi sinasabi kahapon, hindi daw nakikita na parte nitong kumpanya, yung mag-asawa po na Carpio.
Opo. Ang naging basehan ho ng, presiding officer 'no, ay hindi ho daw malinaw dun sa mismong GIS 'no. Ito ho yung dokumento, na sinusumite sa Securities and Exchange Commission kung saan naka-identify yung mga shareholders ho ng corporation at hindi ho daw nakalagay na shareholder, either ang vice presidente o ang kanyang asawa sa mga dalawang korporasyon na 'to. But, hiningi ho sana natin 'no, na masabi na din ang records ng mga 'to dahil nakita ho namin, lagi hong lumalabas itong kumpanya na ito dun sa mga other companies na kung saan, shareholders or stockholders ho yung, either of the spouses. So, kaya gusto ho din ho sana namin makita yung bank records niyan. But gayunpaman, yung 19 out of 20 'no, para ho sa'min na napakalaking bagay na ho nito para makita ho yung entire financial picture ho nung, respondent sa kanyang asawa. Okay. Yung foreign currency deposits, bakit daw po hindi inalaw ito? Oo, ang ginamit ho diyan na basehan is, dun ho kasi sa batas 'no, may saklaw dito ho sa mga, klase ho ng mga bank accounts 'no, na which is ang linalaman ho, hindi peso, foreign currency. Absolute ho daw kasi yung confidentiality diyan 'no. Although ang naging posisyon namin diyan meron jurisprudence na sinasabi pinapayagan pa rin na tignan ang linalaman ng mga ganitong klaseng account kung if it's needed to prevent, grave injustice 'no. Pero Opo. gayunpaman, Mm. para sa amin, significant na, win pa rin ho ito 'no, na pinayagan pa rin itong, request namin for subpoena at least with Mm. respect to the peso accounts dahil Mm. ang karamihan naman ho 'no, nung mga transactions ay in peso. So, sa kabuuan hindi naman hihina yung, Mm. kakayahan namin na magpresenta ng ebidensya 'no, paukol dito sa unexplained wealth. Okay. Sir, meron ho bang posibilidad na baguhin niyo po yung inyo pong schedule ng pagtalakay sa articles o yun na po yun, Article 4 to Article 4 and then ang susunod po ay Article 1, tama? Article Aha. 3 and then Article 2. Talagang ho bang Um, ganun na? um, Puwede pa rin ho natin 'yan ma-adjust at mabago, Manong Ted 'no, but, sa ngayon ang naka-schedule na tayo after ho ni NBI Director Matibag pupunta na tayo sa confidential funds 'no, pero pagkatapos ho nun maaari ho, Mm. unahin na kung isumite na on time yung mga subpoena documents 'no, na paukol dun sa unexplained wealth, option ho 'yan na Mhm. puwede hong gawin ng prosecution. Kailangan lang ho namin gawin dito ay, inform lang ho, Opo. ahead of time ang, impeachment court and of course the defense. Okay, and sir, ito ho again, itong kay Ginoong Matibag mamayang hapon, gaano ba talaga kaimportante ito? Na ito ho ba'y corroborative lamang ng dalawang NBI agents? Talagang Ay, hindi ho ba pupuwedeng hindi na siya humarap? napakahalaga ho ng magiging testimonya ng NBI Director, Melvin Matibag mamaya ho 'no. Dahil, masasagot ho niya yung mga natitirang katanungan 'no na, nabinbin, during the testimony nung, si NBI Regional Director Tony Lotoco 'no. Alalahanin ho natin nung panahon na yun merong mga tanong ho ang mga senators 'no about sa investigation conducted by the NBI, Mhm. into the assassin 'no, contracted by the Vice President to kill the President 'no. At ang Hmm. lagi ho niya nagiging sagot do'n, bilang parte ng Hmm. Cybercrime Division, hindi siya nakasama sa Oo. investigasyon na 'yan. Hmm. Ngayon ho, diyan ho papasok sa NBI Director Matibag para mapaliwanag ho niya ano ang kabuuang investigasyon na ginawa ng NBI paukol dito at, mahalaga din hong sagutin niya. Anong dahilan? Bakit ito sineryoso ng NBI, itong pagbabanta na ito? Opo, but just remember attorney that Mr. Matibag ano po ay hindi pa NBI director nung mga ginawa yung investigasyon na yan. Baka naman ipasa niya yan kay Jimmy Santiago.
Opo. Hindi naman ho at isa ho yan sa mga bagay na mapapaliwanag ho ng mabuti mamaya ni NBI Director Matibag kung bakit ho siya ang tumatayong testigo dito kahit ho nung nangyari yun na hindi pa ho siya ang NBI Director. O sige po, so kami po ay muli ay manonood po at magmamasid po mamaya. And thank you po sa inyo pong laging pagbibigay po ng oras sa aming programa sa panig po naman ng prosecution. Thank you po, Attorney. Maraming salamat din ho, Manny Ted, at maraming salamat po sa pagkakataon ulit. Thank you. Yan po si Attorney Benjamin Tolosa, ang spokesperson po naman ng prosecution. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.